Topic natin ngayon, benepisyo ng avocado. Pampababa ito ng kolesterol, gamot pa sa anemia at sa nerbiyos. Tignan natin 'di ba ang sarap nitong picture na to. Tuturuan ko rin kayo paano gumawa niyan. Ito muna ang benepisyo ng ating avocado. So, kumpleto siya ng lahat ng kailangan mong bitamina at mineral. Nakita nyo ang lalaki ng mga percentage na kailangan natin sa pang-araw-araw natin. So, ibig sabihin nito, masustansya at maraming benepisyo ang avocado. Yan kumpleto. Bitamina, mineral, ang lalaki ng percentage niya, lalo na yung vitamin C, magnesium, potassium lalo na. Ipapaliwanag ko kung ano ang ginagawa nitong mga matataas na bitamina at mineral. Tapos, sabi nila, nako, nakakataba naman yung avocado na yan. Maganda pong kind ng fat ang taglay ng ating avocado. Monounsaturated at polyunsaturated. So, magandang klase. Wala siyang kolesterol, walang asin, pero mayaman sa protina at sa kailangan nating fiber. Ito na po ang benepisyo ng ating avocado. Kita nyo, merong iron. Kasi sinabi ko sa inyo, maganda siya sa anemic. Lalong-lalo na marami itong taglay na vitamin C. So, yung taglay niya na iron ay mas naa-absorb ng ating katawan. Vitamin K. Marami din itong benepisyo para sa atin. Pwede din po ito sa ating mga buto. Vitamin B6, di ba sabi ko, para sa nerbiyos. So, yan yung nagagawa nito. Vitamin C, antioxidant, tsaka tumutulong na rin sa paggawa ng serotonin o happy hormones. Fiber, kaya nga siya maganda sa tiyan. Maganda siya sa digestion at nakakatulong sa diabetic. So, yung mga diabetic, pwede pong kumain ito kasi nagpapababa ng cholesterol yon at nagpapadami ng good cholesterol. Tapos, pampaganda pa dun sa weight kasi mas busog ka lagi dun sa fiber mo. Potassium, maganda po sa puso, sa high blood, sa ating mga ugat. So, kailangan natin yan. Vitamin B5 para sa hormones natin. Folate, kailangan po ito ng mga babaeng buntis para hindi magkaroon ng problema sa spine at sa nerves ang kanilang mga anak. Meron pa pong copper para magdala ng red blood cell. Kaya nga maganda din siya sa anemia. Tapos yung zinc para sa immune system. So, maganda na sa puso. Nakakapagpababa ng risk ng heart disease. Tapos, nakakapagpababa ng LDL. Nakakapagpataas ng good cholesterol, HDL. Tapos, tumutulong din po ito dun sa pagbaba ng ating sugar. Marami pa pong iba, yung pantothenic acid nga niya para sa liver, sa ating atay, mailabas yung toxins, vitamin K, para din sa pagbuo ng ating dugo, vitamin B6, sa immune system, sa circulation, at saka para sumaya tayo. Kaya nga sabi ko, diba, para to sa nerbiyos. Copper, antioxidant yan sa immune system natin. Vitamin E, para gumanda yung ating kutis. So, pampaganda ang vitamin E pang-repair ng ating mga cells, pampaganda ng daloy ng dugo, bukod pa dun sa immune system. Ito, pwede to sa mga nagpapapayat. Kahit sabihin mo na high in fat. Kasi maraming kasabi, naku, wag tataba ka dyan. So, sasabihin high in fat. Hindi naman ikaw uubos ng sangkaterbang avocado. Yung tama lang, kalahating pisngi or isang buo kada kain. High in fiber, so matagal kang busog. So, yan sabi nga, matagal kang busog, so less pa rin yung makakain mo. Maganda siya sa ating mata. May lutein tsaka zeaxanthin para prevent yung sa pag-edad natin, yung age-related macular degeneration. Sa diabetes, nag-stabilize ng blood sugar. Yung bones, maganda kasi yung vitamin K kasama na ng copper at saka folate. Tapos, ang pagkain nga naman ng mga kumpletong vitamina at mineral ay mas naa-absorb ng ating katawan. So, B5 para sa stress, di ba, sabi ko, nervyos. Tapos nakakatulong na rin ng B6
para dun sa diabetes, yung hindi nyo pagkatulog. Siyempre, gusto nyo nakakatulog kayo. Vitamin E sa skincare, vitamin K, para nga dun sa pagbuo ng dugo. Vitamin C, so maraming tulong sa heart, sa immune system. Folate, para ma-repair yung ating DNA. Tapos vitamin K, blood pressure, ganun din sa anxiety at sa stress. Yan, avocado, maganda sa ating blood pressure. Anti-inflammatory din because of the flavonoids. So, mas bumababa yung pamamaga ng mga cells natin. Siyempre, prutas ito, actually berry siya kaya protection to sa cancer, example, prostate cancer, breast cancer, at lumalaban sa free radicals. So, bagay po to dun sa mga may Alzheimer's, tapos nagre-regulate ng blood sugar. Yan, because of the fiber, tsaka sinabi ko nga dun sa eye health natin. Ngayon, paano nyo ba malalaman kung hinog na? Ito, hirap talaga ako para malaman. Hinog na ba yung avocado ko o hindi? Ganito, titingnan nyo yung kulay, tsaka pipisilin nyo. Kapag very green at matigas, mga 5 days pa yan. Kasi nakita nila, mas nahihinog ito kapag tinanggal mo sa puno, kapag pinitas mo. So, pag very green, pinitas, hayaan mo lang dun sa counter, dun sa lamesa ng iyong bahay at in 5 days, mahihinog na yan. Ito, nag-darken na. So, malapit nang mag-violet. So, ready to eat na yan in 5 days. Pero matigas-tigas pa. Ito, naging medyo violet na siya or parang brownish, ika nga. Tapos, lalambot na yan ng konti. So, mga 1 araw pa, hihintayin mo. Huwag mo muna ilalagay sa ref. Ito, medyo brown na purple na violet. Malambot-lambot na yan. So, firm na yan. Pero, pag pinisil mo, malambot, ready na i-slice. Ganito ang magiging itsura. Pero, pag sobrang dark na, dark violet, overripe na po yan. Kainin na agad. Yon. So, i-squeeze mo para malaman. Yung iba, di ba merong tangkay, tanggalin mo. Pag dark na dun sa pinagtanggalan mo ng tangkay, hinog na yan. Pero pag nakita mo, sariwa pa, just right lang. Hiwain mo na. Hiwain mo dun sa gitna. Tapos, ibuka mo. Lalabas na itong mga seeds na ito. Ano yung pwede mong gawin dun sa iyong avocado, no? Pag binuksan mo, pwede mong lagyan ng calamansi juice or orange juice para hindi siya umitim kung gusto mo siyang gawing salad. Actually, marami kayong pwedeng i-pair dun sa salad nyo na avocado. Pwede nyo lagyan ng kamatis, pipino, tuna, singkamas, salad yan Pwede din mango, arugula. Pwede nyo rin lagyan ng milk at gawing inumin. Ice cream, sarap niyan. Popsicle, drink, nilalagay din po ito sa sandwiches, salads, tapos imimix nyo. Pwede pa po, lagyan nyo pa ng papaya, egg, sibuyas, yan ho lahat. Ngayon, syempre, lahat naman ng bagay, merong hindi pwede or hindi babagayan na tao. So, yung side effect niya, dun lang po sa mga tao na naka-warfarin or Coumadin. Kasi nga, bumababa yung epekto ng warfarin or Coumadin. So, next time, mas dadamihan natin ang pagkain ng avocado. Salamat po.